Paghina ng amihan, unti-unting mararamdaman simula sa darating na weekend. At buong bansa makakaranas ng mas makatamtaman na panahon at maulap na yung papawirin kabilang na ang Northern Luzon sa silangan hanggang Southeastern Luzon. Nananabi ng bansa katamtaman at fairly naman ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 17, 2026. Ang oras nating boss pa may maga, alas 10:23 na ng umaga. Halos stationary ang lagay ng panahon natin sa halos buong bansa. Magiging maulap lang tayo silang bahagi ng silangan ng Northern Luzon hanggang dito sa silangang baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil sa pag-iral pa rin ng ating northeast monsoon na nag-accumulate ng cold front, nagdudulot po yan ng ilang kaulapan dito sa silangang bahagi ng bansa. Pero sa buong kanluran, halos moderate at fairly weather tayo. Clear skies at partly cloudy ang iiral hanggang dito sa bahagi po ng Mindanao. At kung titingnan natin sa Doppler radar imagery natin na ginagamit, mapapansin natin ang karamihan na may mga light water precipitation na nadedetect dito sa silangang baybay na ito ng Kasiguran Aurora, pababa ng Baler. Hanggang dito na yan sa bahagi po ng Kabikulan, Nueva Camarines Norte at bandang baybayin po ng Karamuan at Catanduanes area. Magiging mas maulap po ang bahagi ng yan dahil mapapansin natin mas makapal po yung mga kaulapan dito dahil yung daloy ng northeast monsoon ay patuloy pa rin ang umiiral dito sa silangan ng Northern Luzon. Kaya patuloy na nakataas pa rin yung ating epekto ng northeast monsoon sa halos buong Luzon area. Dito sa bandang Visayas at Mindanao, sa clear skies ang kalimitan ngayon na paligid at medyo warmer ang temperatura ngayon dyan. At maaliwalas, mga isolated lamang na malilit at least 30 to 40% chance na magiging forecast lamang ang tsansa ng isolated rain showers ang iiral ngayong maghapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid. So medyo humid pero cold ito na may partly cloudy ang umiiral base sa amin sa aking lokasyon dito sa amin sa Caloocan, Grace Park. Makikita natin na gloomy ang paligid, hazy pero moderate naman at generally fairly weather naman ang paligid namin sa Caloocan o sa buong Metro Manila. So wala tayong masyadong magiging komento dahil almost stationary lamang maging kahapon at noong isang araw. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kininang 6:56 AM, nakapagtala kami ng lowest pa rin na 22.7 degrees Celsius. So maginaw pa rin yan dahil sa amihan. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 27.7 degrees Celsius. So ramdam pa rin talaga ang amihan kahapon. Kahapon ito ng umaga at 11:09 AM. So wala tayong inaasang mataas na heat index na nasa 29.6 degrees Celsius lamang. Ang pinakamataas na heat index namin mula kahapon. So napaka-comfortable po ng ating paligid mula pa noong isang araw. Kung itatabi naman natin sa PX Extreme Scene Plus 24 hours nanguna ang Zamboanga Peninsula na may 34.8 degrees Celsius na mas mainit na temperatura sa kanila sa Mindanao. At sa Baguio City ay nakapagtala sila ng lowest of 12.4 degrees Celsius na sobrang ginaw pa rin po until now. Sa Inulan naman ang Cotabato, nakatotal sila pa rin ng 32.3 o 32.3 millimeters na total rainfall. So, bakit madalas ang pag-ulan nila dyan sa bandang Mindanao? Well, masyado po kasing balanse po yung init at lamig dyan sa bandang Mindanao, kaya mataas po ang water precipitation rate na buo sa kanila. So, expected po sa maghapon ang isolated rain showers at localized thunderstorms sa bandang Katimugan naman sa bagdala na lamang po ng payong mga folks. Kadalasan, bandang Mindanao ang maraming inuulan. Kung papansinin natin, halos parating inuulan sila ng mga light to moderate ang bahagi na ito. So, tingnan po natin at madalas ang mga isolated rain showers. Pero napapansin natin, halos stationary yung mga data. So, i-double check natin yan kung yan ay accurate pa ba. Baka hindi natin napapansin, error-errors na yan. Pero kung generally, kung titingnan natin sa ibang forecast kasi, isolated ang naka-indicate ng mga forecast sa kanila ng pag-ulan. Normally yan dahil naghalos
bandang Visayas sa Mindanao, masyadong balanse yung salubungan ng init at lamig, kaya madalas ang water vapor at precipitation sa area na yan. So hindi rin natin maiwasan ang possible na tuloy-tuloy na nagiging maulan sa kanila. Sa ating outside humidity, 87%, mataas ang concentration natin, walang pinagbago since last hour. At medyo high pressure area pa rin tayo at 1,012 hectopascals, and steady ito since last hour. Pero mapapansin nyo po, unti-unti humihina na yung ating barometric pressure. Hindi kagaya nung isang araw, nasa 1,014. Gaya nga po na sinasabi natin bago mag-vernal equinox, unti-unti hihina na po yan at unti-unti iti-take over na yan ng easterly trade wind, na kung saan papasok na tayo. Doon pa lang tayo papasok sa pagiging hot dry season dahil patapos pa lang talaga ang transitioning. Sa atin namang high tide and low tide status, high tide po tayo ngayon within 39 minutes na lamang to maximum high tide. So, tingnan natin kung mataas ba yung sea level natin. Well, kung mapapansin natin, halos pinakamataas lamang 0.3 meters. So, mababa lang yung elevation ng sea level natin. Walang masyadong problema. Mga bandang gabi pa po, medyo aabot ng 0.9 meters yung taas mamayang gabi pa po. So, wala tayong masyadong problema sa sea level. At in 3 days, halos wala namang umaabot sa 1 meter. Halos 1 meter lamang ang pinakamataas na high tide natin sa loob ng 3 araw. So, kapag mataas na lamang ang high tide, usually gabi naman yan, wala naman tayong expected na may papalaot mga ganyang oras dahil madilim naman po. So, wala tayong masyadong komento. Siyempre, asahan natin ang thermal inversion, patuloy ang moderate air quality natin na 56 index moderate. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga at dahil medyo maulap tayo sa Metro Manila, mababa lamang ang ating UV index at solar energy. So, pahirapan sa mga solarista natin na makapag-charge ng mabilisan sa inyong mga solar panels dahil mababa lamang ang current solar energy natin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at lulubog po itong mamayang 6:06 PM. At ang ating halos waning crescent na lamang 4% eliminated. So, mga halos hindi na muna natin i-report yan, yung moonrise and moonset dahil kung titingnan natin dito, halos nasa mid-high pa lamang po o 60 degrees pa lamang, pero halos hindi na natin makikita yan, 4% na lamang yung eliminated niya. So, hindi muna natin isasama yan sa magiging forecast. Sa atin naman local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, nasa natin na partly cloudy ang buong halos maghapon. May mga chance daw ng pag-ulan 100% daw dito sa amin sa Caloocan. So, tingnan natin. Maaring hindi sa amin, maaring sa ilang areas ng Metro Manila. Well, kung papansinin naman natin kasi masyadong maulap tayo at medyo accumulated yung saturation ng lamig, well, malamang light drizzle rain lamang ang magiging pag-ulan nito kung pumasok man ang forecast. Bukas na Miyerkules ay mababa rin ang tsansa ng pag-ulan pero isolated din. Partly cloudy lang din halos buong umaga at maging sa bandang hapon po. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 27 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 23 degrees Celsius. Mapapansin natin dito sa ating short-term weather forecast ay mapapansin natin bago mag-weekend nagiging maaraw na tayo hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo ay tuloy-tuloy na nagiging clear skies na tayo. Dito pa lang magpaparamdam talaga ang ating hot dry season na. Mga susunod na linggo mas ramdam na natin dahil pasok na ang ating vernal equinox season. So, ngayon pa lamang medyo enjoy na natin habang malamig pa mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Mapapansin natin halos clear skies naman tayo at walang gaanong makakapal na kaulapan na may dalang ulan maliban na lamang nga po sa silangan ng Nodo Luzon na dahil sa salubungan po ng ating amihan at medyo mainit na temperatura, nagkakaroon ng mas maulap na himpapawin ang buong Cagayan Valley, kabilang na ang Batanes Group of Islands at silangang bahagi ng Aurora, Quezon Province hanggang Bicol Region at Eastern Visayas. Pero kung mapapansin natin, halos walang rainbow infrared color tayo natatanaw dito. Ibig sabihin lamang, napakaliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa na yan. Halos entire na po ng buong bansa, halos napakaliit lamang ang tsansa tayo na magkakaroon ng mga malakasang pag-ulan. Typically, mga light to light rain showers ang madalas at isolated lamang ito. Dahil kung mapapansin natin, ang kanluran ng bansa, halos clear skies po tayo.
Maliban na lamang dito sa may bandang extreme Northern Luzon na medyo nagiging partly cloudy kayo dyan. So medyo parang mahamog ang paligid ninyo dyan sa extreme Northern Luzon po. At ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang bandang Bulacan at Metro Manila at most of Calabarzon area. Pero pagdating po ng buong Southern Luzon, halos hindi gaano na aanigan ang kaulapan, kabilang na ang Bicol region, pero asahan ang magkakaroon pa rin ng mga partly cloudy to sa mostly cloudy sa maghapon hanggang Eastern Visayas. Halos clear skies ang buong Mimaropa area at kanlurang bahagi po ng Visayas, mga ilang partly cloudy lamang, so very minimal o very short period lamang ng isolated rain showers na tumitila din kaagad maging sa buong Southern Luzon, yung mga isla natin ng Marinduque, Romblon, Mapamasbate man yan o Burias Island. Dahil naman ng Mindanao, magiging partly cloudy lang din tayo at all times, pero clear skies ang kadalasan, moderate and fairly weather naman ang ating halos buong maghapon. So expected po ang mas warmer na temperatura sa inyo, medyo hot humid kayo dyan, kabilang na ang Zamboanga Peninsula at most of Sorsogon at Barm area. So, kabilang na ang halos buong Davao region magiging moderate at mas maaraw ang inyong himpapuwid, partly cloudy lamang at all times at maliitan ang tsansa ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa mga ilang liblib siguro, sa mga kagubatan dyan sa may bandang Davao de Oro at ilang bagay na bukidnon, maaaring magkaroon kayo ng mga ilang saglitan na light rain showers. Bunsod lamang ng pagkakapal lang ng kaulapan dulot ng pagdami po ng water moisture sa himpapuwid na babagsak din bandang hapon po yan o gabi. Pero panandalian lamang yan at babalik din sa mas maaraw na panahon ang buong o halos buong Mindanao area. So halos wala tayong magiging komento dahil ilan lamang sa mga bahagi ng Luzon sa silangan hanggang Eastern Visayas lamang tayo magiging maulap bunsod po ng Northeast Monsoon. Ayun, malawakan pa rin ang Northeast Monsoon na dumadaloy pero unti-unti numinipis na po o kumukunti na lamang ang daloy ng ating amihana. Dahil unti-unti humihina na po yung jet stream dito sa may ng Eastern Japan. So yung daloy ng Northeast Monsoon unti-unti humihina na rin po. So mapapansin natin dito sa ibaba ay kita natin yung easterly trade wind halos kakunti lamang dito sa may ng Eastern Mindanao bumabalandra at yung pinaka-ridge ng o shear line ay halos abot halos boundary yung extension ng pinaka-shear line. Halos nandito yan sa Eastern Northern Luzon. Then, ganyan po. Yan, malawak masyado yung nagagawa nitong Northeast Monsoon na ito. So, yung pinaka-shear line, ayan po, yung pinaka-shear line niya. At nandito sa baba yung mas mainit na temperatura na dala ng hangin o yung easterly trade wind. Medyo hindi masyado rito sa itaas. Then, may jet stream pa rin umiiral until now po. So, yun po yung pinaka-simplest explanation. Kaya sa bandang Mindanao, kayo po ay medyo mas hot humid ang panahon. At sa bandang Southern Luzon nga po, kabilang na ang buong Northern Luzon, halos ginaw ang mararamdaman pa rin namin hanggang bago mag-weekend. Kung titingnan natin sa forecast ng WRF, ng data feed ng GFS, Care of Pag-asa, makikita natin dito yung unti-unting panghina po ng daloy ng hangin. Yan. Yung ating bugso ng hangin ay unti-unti nang bumababa sa at least 28 to 38 kilometers per hour na lamang po. Yan, unti-unti siyang numinipis. So most of eastern sections, medyo mahangin pa rin po tayo dyan. Maaaring sumisipa pa rin yan sa at least 38 to, within 38 to 50 kilometers per hour yung bugso na hangin lalo na sa silangang bahagi naman sa kanluran halos walang gaano. At makikita natin medyo mataas pa rin yung pag-alo natin dito sa hilagang bahagi extreme Northern Luzon. So delikado pa rin pumalaot dyan. At dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon, yan yung area na yan, bibilugan natin. Yan, yung areas na yan, yung area na yan ay matataas po yung alon dyan. Umaabot pa rin ng at least 2.4 meters o halos hanggang 4 meters po yung alon dyan ng karagatan dahil malakas po yung bugso ng hangin dyan. So, yung papalaot ngayon, medyo alalay lamang po sa mga malilit nating mga sasakyang pandagat. The rest naman, safe naman po pumalaot. Maging dito sa mga ng Kamindanawan po. Mas malakas lamang ang bugso ng hangin dito sa silangan ng Bicol region at Eastern Visayas. Pataas na yan ng extreme Northern Luzon. Mapapansin natin sa mean sea level pressure unti-unti, humihina na rin po yung atmospheric pressure natin mula Mindanao. Pataas na yan ng bandang Southern Luzon po. Habang lumalayo po yung jet stream,
At habang humihina na unti-unti yung ating northeast monsoon, ay unti-unti naman nagte-take over na yung mababang atmospheric pressure. Ibig sabihin, nagiging mainit na po yung hangin dito sa bandang silangan ng Visayas at Mindanao. Dahan-dahan po yan. So, habang nagpapalit po yung klima, ganyan po mangyayari. At yung huling bugso nga po ng ating amihan, tatagal na lamang yan expectedly hanggang this weekend. So, yung mga pag-ulan, yung accumulated 24-hour rainfall natin, inaasahan natin, halos puro light rain showers lamang ang aasahan natin. Ayun, napaka-konti lamang yung accumulated. Medyo may mga, siguro, nagkakaroon ng ilang moderate, dito siguro sa bandang Zamboanga Peninsula or bandang Lanao region. Yan. Pero the rest, puro light rain lang. At wala masyado sa NCR tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Makikita natin dito sa kanan, yung precipitation for NCR. So, yung 6 hours SWOT accumulation, halos ganun din po. Halos napakanipis lamang ang mga tsansa ng pag-ulan. Most commonly sa silangang bahagi naman sa lamang, probably magkakaroon ng mga ilang accumulated light rain showers. At dahil wala naman tayong binamatay na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave sa halos ditong darating na weekend, ay wala tayong masyadong magiging report regarding dito. Makikita naman natin sa mga instrumental na simulations, mga iba't ibang weather agencies, halos wala po tayong inaasahan dito. At mapapansin lamang natin dito, halos wala na pong daloy ng amihan, medyo manipis na lamang po. At unti-unti nagkakaroon na ng takeover ng easterlies. Kaya nagkakaroon ng mga ilang tropical waves sa may bandang Indonesian Peninsula, ayon kay GPS. At kay ECMWF naman, halos dito, mga bandang katapusan po, bago mag-weekend na darating, ay halos nagte-take over na po yung easterlies. At wala na o humina na po yung jet stream sa may bandang Northern Hemisphere. Kaya yung daloy o hatak nito sa amihan pababa ay unti-unti na ring nawawala na. So makita natin sa ating global spectral model ang unti-unting paglakas na po muli ng ating easterlies nitong darating na linggo sa susunod na mga weekdays. Yan, habang nawawala na po yung malakas na daloy ng ating amihan. Numinipis na po siya pagdating ng weekend. So yung mean sea level pressure natin unti-unti humihina na rin yung atmospheric pressure natin mula South Luzon. And then pagdating ng mga bandang magwi-weekend nga po bago mag-vernal equinox sa 20, ay unti-unti tataas, bababa na po yung atmospheric pressure natin, magsisimula yung bandang Mindanao at Visayas area niya. Unti-unti magte-take over na po yung ating easterlies na. So medyo magiging maalinsangan na po unti-unti yung mararamdaman ng mga taga Visayas at Mindanao. Then dahan-dahan yan, tataas yan patungo sa South Luzon. Then mararamdaman na natin unti-unti sa Metro Manila sa susunod na linggo po. Yan po magiging forecast natin at wala naman tayong binamantay na anumang tropical wave. Usually, yung mga tropical wave dito sa may bandang northern ng Australia zone or bandang Indonesian Peninsula pa lamang. Kaya magiging mababa o magiging below rate po yung ating precipitation rate nitong linggong ito hanggang sa susunod na po na linggo. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong masyadong magiging komento sa mga pag-iinig. Kagabi o kahapon, medyo may mga minor lamang tayong mga pag-iinig at walang masyadong nadedetect ang aking seismometer sa Caloocan. Probably sa mga short period ni PBOX, malamang may nadedetect sila lalo na sa katimugan ng bansa. At kung sisilipin natin mula kaninang 3:09 AM, nagkaroon nga po dyan sa bandang southeast ng Caguet, Surigao del Sur na may magnitude 4.3. Malalim naman ito at 30 km depth. At ngayong umaga at 6:53 AM, meron din sa may bandang Manay, Davao Oriental naman na may magnitude 4 na may epicentral depth of 23 km. So mapapansin natin puro bandang Mindanao ang may mga medyo moderate na mga pagyinig. So lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Mindanao na tuloy-tuloy na nadadagdagan ng mga magnitude 4 na pagyinig. Pero mapapansin natin kakaunti lamang yung bagong registered na mga pagyinig ngayong araw mula sa data feed ni PBOX. Wala tayong masyadong gaanong mga pagyinig so far na naire-record base na rin kay PBOX. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan na po yung total earthquake natin for the March 2026. Total earthquake natin ngayon ay nasa 428. So nasa 428 earthquakes na po total tayo. 406 dito is magnitude 2.0 pataas. 20 sa magnitude 4.0 at
naging dalawa na ang ating magnitude 5.0. So mukhang may dinegrade itong si PHIVOLCS na naman. Dapat tatlo yung ating magnitude 5.0, tatlo yan. Ngayon ibinaba nila sa magnitude 2.0. So si PHIVOLCS kasi magde-decide niyan kung i-degrade nila yung mga paghihinig. Kaya take note mga folks, kaya tayo laging nagre-report araw-araw ng mga ulat lindol dahil hindi constant o minsan hindi constant na kapag binalita ni PHIVOLCS na magnitude 5 ito, magme-maintain ito sa magnitude 5. Minsan ay after nila mai-report sa mga susunod na araw, dinidegrade din nila agad ito at mapapansin natin bigla na lamang bababa sa magnitude 4 plus yung pagyayanig. Kaya mapansin natin, dapat 4 yung earthquake natin this March. And then may dinigrade sila dito sa Mimanang Mindanao, lalo na dito sa malapit sa bandang Balot Island, dinigrade nila ito sa magnitude 4.8 yata, 4.7. And then ngayon ay mukhang meron na naman silang dinigrade. Siguro dyan sa may bandang extreme no, Luzon. Alam ko merong malakas na pagyanig na nai-record tayo dito sa may bandang Kalayan, Cagayan eh. Meron dyan eh. So malamang dinigrade na rin nila ito mula sa magnitude 5.0 at binaba na rin siguro nila yan sa mga around magnitude 4.7 o 4.8 na pagyanig. So binabago o medyo may binabago pa rin si PHIVOLCS sa mga sumusunod na araw pagka lumabas yung unang initial na lindol. Parang nire-review nila ulit and then binabago nila ulit yung data. Kaya araw-araw tayo nagre-report dahil importante nalalaman ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng pagbabago sa mga earthquake counts at earthquake charts. Hindi palagi na kapag nag-declare sila ng magnitude 5 isang araw, sa mga susunod na araw, hindi nila yan i-degrade. Yan. Ganun po ang nangyayari. So napapansin natin, nagbabago-bago yung kanilang mga data. Kaya importante talaga na gumawa tayo ng ganitong monitoring dahil namomonitor natin kapag meron din silang binabago sa mga datos. Kasi ito yung nagre-resulta ng pagkalito na akalain natin 4 o 5 ang ating magnitude 5.0 ngayong buwan, magugulat na lang tayo pag sinabi ni PHIVOLCS na hindi na po 5 yung ating magnitude 5, dadalawa na lamang yung ating magnitude 5 this month. So at least meron tayong actual data at na-save natin yan sa ating mga system para nare-review uli natin at nababalikan natin yung huling datos. So nasa 428 na po yung total earthquakes natin. So halos magkakatapusan na. Wala pa sa more than 500 ang total earthquake. So medyo kalmado yung mga paghihinig ngayon. Pero again mga folks, the more na mas konti ang mga paghihinig natin ngayon, lalo po tayong magiging mas maingat. Dahil the more na tumitipid yan, the more na sa ilalim yan, ay lalong posibleng nagkaroon na po ng yung mga bagong mga pressure ng ating tectonic plate ay baka nasa higher peak na po na anytime magra-rupture na lang bigla yan na magre-resulta ng mas malalakas na lindol. So wag po tayong pakampante kapag kumukonti yung mga pag-inig. The more na mas kumukonti yan, the more na mas lalo tayong magiging maingat at maging listo anumang oras po. Yan. Kasi kung titingnan natin, kung tatanungin niyo po ako, mas gugustuhin ko pa na medyo madalas o medyo maraming mga pag-inig para yung pressure sa ilalim na i-release kaagad ng ating Earth. Yung mga crust na i-release niya kaagad yung mga pressure points ng energy ng mga tectonic plate. Pero kapag kasi tinitipid nito, yung energy na nare-release, mapapansin natin, the more na nag-i-increase yung pressure ng salubungan ng pinaka-plate sa ilalim ng Earth. Na kapag biglang nag-release yan, malakas ang magiging rupture o yung pagpiglas ng ating yung mga fault line. So, yun po, fault line at yung mga tectonic plates natin. Kaya mas lalo po tayong maging alisto kapag mas konti ang mga pagyayanig. At narito naman na po ang ating daily 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Martes, March 17, 2026.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 17, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong maga o ngayong araw sa ating report. Expected lamang na masyado tayong maulap pero katamtaman at generally fairly weather naman sa halos buong bansa. May mga light rain showers lamang na maninipis lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Eastern Visayas. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.